Sa nakaraang panahon, mga kapatid, narinig natin sa bibig ng Santo Papa ang salitang inclusivity. At siyempre kapag pinag-usapan natin ang salitang ito sa konteksto ng simbahan, ang ibig sabihin nun, dapat walang naiiwan, lahat kasali, walang diskriminasyon. At dahil tayo tinatawag na Synodal Church, mga manglalakbay na nagsasama-sama kasama ang Diyos, talagang dapat ay walang maiiwan. Maliban kung ikaw ay gustong magpaiwan. Natatandaan ba ninyo noong nagpunta sa Jerusalem ang mag-anak ni Jesus, Maria at Jose? Nung sila'y pabalik na, wala si Jesus. Nagpaiwan pala siya doon sa templo at hinanap siya ng kanyang mga magulang. Ito'y isang karaban, papauwi na, sama-sama silang naglalakbay, halos magkakamag-anak, magkakakilala, kaya tiwalang-tiwala ang mag-asawang Jose at Maria na nandun lang si Jesus, pero siya ay nagpaiwan. Bakit? Dahil siya ay gustong makinig at manatili sa bahay ng kanyang ama doon sa templo. While he would like to be inclusive in the caravan, he would like to be exclusive to the Father sa pakikinig sa kanyang salita at pakikipagtalastasan ukol sa Biblia doon sa templo. Mga kapatid, yan po ang tinutumbok na tema ngayon sa ating pagbasa. At totoo lang naman kasi, wala namang hinangad si Kristo kundi lahat ay maligtas. Ang lahat ng kanyang ginawa ay hindi eksklusibo sa mga partikular na grupo. Tulad nating mga Katoliko, ang kanyang pagpapakasakit ay kamatayan ay hindi lamang para sa atin, maging ito man ay para, at ito'y lahat ay para sa lahat ng tao, na sabi nating once and for all. Kahit hindi Katoliko o hindi binyagan, ang ginawa ni Jesus ay kung makatatanggap ng kanyang mga turo at aral, siya ay welcome. At dahil tayo malaya na pumili kung saan tayo babaling, iginagalang ng Panginoon kahit piliin natin ang kasalanan, hindi niya tayo pipilitin. Kung kaya ngayon, ito ang kanyang pahayag dahil yung mga taong hindi makatanggap sa kanyang mga pangungusap, lalo na yung ukol sa salita o ang kanyang laman ay magiging pagkain at nagbibigay buhay ng walang hanggan, hindi ito maintindihan at hindi rin matanggap ng mga tao. Kung kaya isa-isa sila, tumalikod na rin sa Panginoon at hindi na sumama sa Kanya. At ngayon, ang napagbalingan ng pansin ng Panginoon ay siyempre ang mga alagad. Kayo rin ba, iiwan din ba ninyo ako? Tulad ng mga taong ito, ipagkakanulo din ba ninyo ako? Tulad ng gagawin sa akin ni Judas? Si Pedro ang sumagot at ang sabi niya, kanino po kami pupunta? Wala na kaming ibang pwedeng puntahan dahil kayo ang nag-iingat ng salitang nagbibigay buhay na walang hanggan at kami naniniwala at natitiyak namin na kayo ang banal ng Diyos. Buti na lamang may natira pa na kumapit sa Panginoong Hesukristo. Ano ba mga kapatid ang pinupuntong mensahe ng mga pagbasa ngayon sa Ebanghelyo at sa iba pang pagbasa? Unang-unang sinasabi sa atin ito ay
If we could like to be inclusive, yung wala tayong iniitsapwera na totoo nating pamumuhay sa araw-araw at pakikitungo sa mga tao, we have to be exclusive for Christ. Tulad ng nabanggit sa unang pagbasa, tinipon ang mga tao at pinagsabihan, kayo ba ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa Panginoon, kay Yahweh? Dahil kami, sabi nitong tagapagsalita na tinipon ng lahat ng mga tao, ang aming pamilya ay mananatiling tapat na maglilingkod sa Panginoon. At ang naging sagot ng mga tao ay kami rin. Titindig din kami upang sumamba kay Yahweh. Hindi namin sasambahin ang mga peke na Diyos-Diyosan na yan. Katulad mo, sasamba rin kami. Makikiisa rin kami. At ito mga kapatid ang pahayag sa atin sa araw na ito. Kanino ba talaga tayo sumasamba at kumakapit sa panahon na kung saan ang daming pwedeng sambahin ng mga tao? Kung totoo ang inclusivity sa ating lipunan, bakit marami pa ring mga mahihirap sa ating lipunan? At tayo bilang simbahan, paano rin nagiging bahagi at inclusive ang ating mga pagkilos at gawain upang sabihin natin, wala naman talaga kaming iniiwan o naiiwan dahil tumutulong din kami sa mga tao na nasa laylayan ng lipunan. Dahil ang inclusivity, mga kapatid, talaga ay sama-samang paglalagpay kasama ang Diyos at walang pinababayaan. Yan yung pamantayan nitong tinatawag na Synodal Church, na tayo ay nagkakaisa, sumasamba, nagpaparangal sa Diyos, at nagtutulungan bilang nagkakaisang sambayanan. Pero siyempre alam natin at masasalamin natin ngayon na marami pa rin talagang naiiwan. Maging ang inclusivity ito ay na-pick up na sa iba't ibang sangay ng ating lipunan. Inclusive economic development. Maging sa hanay ng mga sa ating lipunan, inclusive, wala pati yung mga LGBT, isinasama na maging ang Santo Papa, naging controversial nung basbasa niya yung couple na kasali sa LGBT. That's because of the word inclusivity. Dapat, kung ang mga ordinaryong tao ay entitled sa pagbabasbas ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan, bakit iitsapwera natin ang lumalapit na gusto ring mabasbasan at hopefully in the future, matanggap din nila ang salita. Dahil yun nga mga kapatid ang problema nating mga tao. Para tayong kumakain karaniwan sa buffet. Yung gusto lang natin na pagkain ang ating kukunin. Pag ayaw natin sa dami ng pagkain, pipili lang talaga tayo ng gusto natin. Parang sa simbahan, pipili lang tayo ng mga salita ng Diyos na medyo magaan at hindi mabigat. Dahil kung tayo ay hindi mamimili, tulad ng mga taong nabanggit sa Ebanghelyo, iiwan din natin ang Diyos dahil mabigat at hindi natin naiintindihan ang mga sinasabi ng Panginoon. Pero salamat nga sa pananampalataya nitong 12 alagad sa pamumuno ni San Pedro, ni Simon Pedro, dahil sa kanilang sinabi, ito ay naging pundasyon ng pananampalataya rin natin na mga Kristiyano hanggang sa ngayong panahon. At pwede rin ba nating sabihin, Panginoon, saan naman kami susuling? Kanino pa kami babaling?
Wala na kaming pwedeng ibang puntahan. Kayo na lamang ang aming pag-asa at matatakbuhan. Yun ang nais ng Panginoon, na tayo ay maging submissive sa Kanyang kalooban. Yung docility na tinatawag, na handa tayo anytime na pasailalim sa kalooban ng Diyos. Dahil ang mga tao na nagpapasailalim sa kalooban ng Diyos, karaniwan ay binabasbasan at binibigyan ng maraming biyaya upang kapag sila'y nabago at nagkaroon ng transformasyon ng kanilang kalooban, sila ay nagsisimula na maging inclusive. Mahihirap, maging kanyang kaaway, hindi niya na ito papatulan, kundi gagawa na niya ito ng mabuti. So ang sinasabing maliwanag, mga kapatid, ay first, to be exclusive to Christ and for Christ should bear fruit in our lives in dealing with people, to be inclusive. Yan yung espiritu at buhay na sinasabi ng Synodal Church. Dahil ang Synodal Church ay hindi mapangyayari kung walang kakalinga at aabot sa mga hindi maabot. Kung tayo yung malalapit lamang at hindi tayo lumalapit dun sa malalayo, paano tayo pwedeng maging Synodal Church? Isang simbahang naglalakbay ng sama-sama na walang naiiwan. Sabi nga, dapat walang iwanan. Pero totoo ba ito sa realidad ng buhay natin ngayon? Sino ang mga naiiwan? Magsimula tayo sa pamilya. Kapag mayroong hindi magandang ugali sa pamilya, yung para bang, sabi nila kasi, karaniwan daw sa pamilya, may black sheep. Kunyari, may black sheep sa pamilya ninyo. Iniitsapwera ba ninyo siya dahil sa kanyang kinasadlakang buhay? Ikinahihiya ba ninyo siya? Paano nangyayari yung inclusivity? Kapamilya siya pero you hated them, pinabayaan na ninyo sila, at parang isinumpa na, itinakwil niya, bahala ka na sa buhay mo. Pinili mo yan. Nasaan ang inclusive? Isang simbahang naglalakbay na walang naiiwan. Kung sa miniature church, yung domestic family, palaging may naiiwan. Yun ay mga praktikal na bagay, mga kapatid, na dapat nating tingnan. Dahil kung ang ating mga pag-uugali at pamantayan ay nandun pa rin sa tayo lamang ang magsasama-samang mabubuti, hayaan natin yung mga masasama, bahala sila sa buhay nila. Nasaan ang simbahang naglalakbay na walang naiiwan? Wala tayong pinagkaiba sa ibang sangay ng ating lipunan na karaniwan, kahit may mga mandato na isama ang mga mahirap sa kanilang paglilingkuran na sambayanan, karaniwan ay napagsasamantalahan pa rin yung mga mahihin at maliliit sa ating lipunan. Kaya mga kapatid, ito'y pangkalahatang panawagan. Pero ang ating gabay palagi ay ang pananampalataya ng 12 alagad. Dapat nating mapagtanto at maangkin itong salita na wala tayong ibang susulingan. Isusuko natin ang lahat sa Diyos upang maganap ang Kanyang kalooban at matuto tayo na kumalinga maging sa mga tao na ayaw nating kasali at ayaw nating makita sa ating paligid dahil tayo kuminsan ay nandidiri sa tingin pa lamang natin sa mga pulubing ng lilimahid, parang ayaw na natin siyang makadikit dahil sila'y kakaiba sa ating ginagalawang pamilya o lipunan. Kaya ipanalangin natin, mga kapatid, ang ating
simbahan. Dahil tayo, kumbaga ang last frontier palagi ng mundo, ay yung mga taong matuwid ang buhay. At habang ang Diyos ay tumatawag ng mga taong binabago niya at itinutuwid ang buhay, nagkakaroon tayo ng pag-asa na balang araw ang mga taong naiiwanan ay masasama rin sa paglalakbay na ito ng simbahan na walang naiiwan. Ipagpasalamat natin ngayon, mga kapatid, sa Panginoon, ang bagong salitang ito na dapat din ay salita natin sa araw-araw, at nawa ay tumimo itong salita ng mga apostol. Wala tayong ibang susulingan kundi ang Diyos. Dahil lahat ng isusuko natin sa Kanya, ang ipapalit ng Diyos ay kabutihan. Hindi ginagawa ng Diyos na tayo pasukuin at isubmit ang ating mga sarili. Ang iniisip lamang niya kung ano talaga ang makabubuti sa atin. Pero dahil tayo may sariling perception kung ano ang mabuti sa atin, kumisan ay pinipili natin ang daan ng kasalanan. Pero ang sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo ipapahamak kailanman. Kung pipiliin ninyo na isuko ang inyong sarili, tiyak na ito'y para sa inyong kabutihan. Dahil sa akin nagmumula ang buhay, at ako rin ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan.